Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Minsan pa, O Diyos, O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais
tumayo. Ayan. Ang lahat pong nagagalak ngayon ay sumigaw ng malakas na amen. Awitin po natin ang salamat, salamat. Aking mamata ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo ninalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa amin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa maling mo. Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang ang sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo, Jesus. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
lamang sa ating mga buhay. Kaya naman, patuloy po natin siya awitan at papurihan. Naway ang pangalan niya lamang ay ang mataas pa. Sabay-sabay po natin awitin ang Jesus Salamat. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak na pag-ibig mo. Church, minsan pa salamat. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak na pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila. Dakila ka, dakila. Pag-ibig mo, oh Jesus. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila. Dakila ka, dakila. Pag-ibig, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila. Dakila ka, dakila. Pag-ibig mo, oh Jesus. Maaari na po tayong umupo. Pinupuri ka namin, O Jesus.
Ama naming Diyos na sa langit, kami po ay nagpupuri at itinataas ka sa gabing ito sa pagkatunay na walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw ang naglikha sa amin. Ikaw ang nagbigay ng aming lakas, buhay at hininga. Ikaw rin ang nangako sa amin ang buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan ng mga salita mo, lumalakas at tumitibay kami. Bagamat taglay namin ang mga kahinaan, taglay namin ang mga pagkukulang, nariyan ka pa rin, Panginoong Diyos, sa kasaganaan ng iyong biyaya, ay nagahari at gumagawa sa amin. Panginoon, sa gabing ito, lubos kaming nagpapasalamat sapagkat niloloob mong lahat ng bagay ay mapangyari sa aming mga buhay. Everything was really possible in you. Ikaw ang patuloy na nagahari sa amin, Panginoong Diyos, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng aming kalagayan. Nakikita mo ang aming puso at ang aming kaisipan. Sa gabing ito, Panginoon, muli kaming nagpapakumbaba. At sinasabi namin at patuloy na binabanggit ng aming labi, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. That's why we pray for your knowledge and your wisdom, and help us to understand everything according to your will and according to your righteousness. Mold us, O Lord God, tulad ng aming pag-aaralan sa gabing ito. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na manguna at maghari sa amin. Aming Diyos, sa iyo namin iniaabilin ang bawat oras at bawat minuto at bawat segundo na aming pakikinig ng iyong mga salita. At dalangin ng iyong lingkod na pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kailang mga handog. Ikaw, O Diyos, ang magbalik dito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanila. At iyamong lagi nilang maranasan ng iyong kabutihan. Maranasan nila, O Diyos, kung paano ang lahat ay naipaprovide at ay pagkakaloob sa kanila. Salamat po, aming Diyos. Inaangkin namin ang lahat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Amen. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon for giving us and allowing us to be in the church para po makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Sa gabi ito ay ihanda natin ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan at naway maging marapat ang buhay po natin na naglilingkod at sumasamba sa Kanya. Sa gabi ito, ang nais ko po ay i-share sa inyo yung Epeso, Kabanatang 2, talata po 10. Isang bersikulo lamang po yung ating pag-aaralan. Amen. Ephesians chapter 2, verse 10. Pasensya na po kayo, lumalabas yung hangin kasi nagpabunot pa kasi ako ng ngipin nung last Wednesday. Amen. Kaya hirap pa rin po ako hanggang sa kasalukuyan. 2 kasi ngipin yung binunot. Nakita niyo na po, Epeso, Kabanatang 2, talatang 10. Ganito po ang sabi niya, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Amen. Lahat po tayo ay umaasa at patuloy na nananampalataya na naglalayon tayo na makapaglingkod tayo sa harapan ng ating Panginoon. And I think, yung paglilingkod na yon na ginagawa natin, yung bawat bagay na ginagawa natin sa harapan ng Panginoon, we are thinking, ang iniisip po natin, ito'y kapalit ng mga bagay na biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. But, actually, we cannot pay it back. Hindi natin kayang palitan, hindi natin kayang suklian, at hindi rin po natin kayang bayaran, at hindi natin mababayaran ang biyaya ng ating Panginoon. It is unmeasurable, sabi nga po. Di po ba? It is very unique. Nang ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang biyaya na yon, He never asked
for anything. Hindi po siya humingi ng anumang bagay na kapalit ng biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Sapagkat nung ibinigay ng Diyos ang biyayang ito, it was, sabi nga doon, voluntarily given. And it was already God's plan. Pinlano na po ng Diyos ito from the very beginning. Before God created the heavens and the earth and even men, bago po ang tao ay malikha ng Diyos. Planado na po ng lahat ng Diyos ang lahat ng bagay. At siya po mismo yung nagtalaga at nagtakda ng mga bagay sa buhay po ng lahat ng kanyang mga nilalang. That's why, kapag tayo po ay naglalayon na sinasabi natin, maglilingkod tayo sa harapan ng ating Diyos, I think, naisip natin, matutuwa ang Panginoon. And I think, hindi naman po tayo siguro nagkamali na isipin na natutuwa ang Diyos. Amen. Pero di ba, kahit sa Biblia, hindi lahat ng naglilingkod kinatuwaan ng Panginoon. Why? Because they serve the Lord according to what just they feel. Amen. Kahit po yung mga hindi po mananampalataya, even in the Old Testaments, di po ba? Kung mapapansin po natin ang mga Israelita, when they asked Aaron to form a golden calf, alam niyo po ba nang nasa isip po nila at that time, that was the God who saved them from Egypt. No? Wala pong iniisip ang mga Israelita na masama yung kanilang gagawin o hindi karapat-dapat ang kanilang gagawin. Because the only thing, di ba sabi niya, please, sabi nila kay Aaron, please make us the God who saved us from Egypt. Kaya ang nasa puso at isipan din ng mga taong ito, ng mga Israelita, that is the God who saved them from Egypt. No, yun po yung kanilang kaisipan. Pero alam natin, mga minamahal ko, na God will not accept their worship, their service. Bakit? Sapagkat hindi yun yung tunay na nilalayon niya. Kaya nga diba, lahat ng mga tao, lahat po ng mga tao dito sa sanlibutan, inisip po nila, bakit sinasabi nila na hindi kami mananampalataya samantalang naglilingkod din naman kami, sumasamba naman kami. Actually, kapag inisip natin ang prayer, yung panalangin na ginagawa nila, baka mas mahaba pa yung panalangin na ginagawa nila sa ginagawa natin. Tama po ba? Lalo na po yung paulit-ulit. Amen? Kapag nanalangin po sila, magsasawa ka na lang kasi, amen po ba, na maya't-maya, binabanggit na lang nila, and it is very long. Aminin natin, nung nandun tayo sa reliyon na yon, nakakainip kaya kapag ginagawa yon. Amen? Naalala ko nung nandun ako sa probinsya noon, amen? Halos nilalaro mo na lang kapag sumasagot ka dun sa, ang tawag dito, yung kantador, yung sinasabing nagli-lead ng prayer. Amen, di ba, sumasagot ka, tapos, amen, sasabihin niya, tapos sasagot ka naman, nakakasawa. Parang gusto mo na lang sabihin, katulad ng kanina, katulad ng dati, amen. Kasi nga, paulit-ulit lang naman eh. But that is very long prayer of them. Pero, di ba, God will not accept it. Why? Because that is not according to the righteousness of God. Amen. Kaya, tayo ring mga mananampalataya, dapat isaisip po natin na, okay, if I will do these things, amin po ba, malululahati kaya ang Panginoon. Di ba sabi dun sa mga pinag-aralan natin nakalipas for our preaching, we are made and we are here to glorify His name. Ang layunin po natin ay bigyan ng kalalatian ng Diyos sa pamamagitan po ng buhay natin. Sa lahat ng ating gagawin, sabi niya, di ba, whether it is eating or drinking, amen po ba, whatever you do it for the glory of God. Yan po yung laging nasa puso at isipan po natin. Kaya, para maging karapat-dapat, amen po ba, kailangan hanapin natin. Amen po ba? Kaya yun po yung sinasabi ng Panginoon, seek ye first His kingdom and His righteousness. Amen. Di ba, akala ng iba, kapag bumangon sila ng maaga, that is seeking God's righteousness, seeking God's will. Amen po ba? Of course, one of. Amen po ba? Pero kailangan nating masumpungan talaga kung ano yung katwiran at kalooban ng Diyos. Amen. Kaya sa gabing ito, let us have the topic of be shaped to serve the Lord. Alam niyo po yung salitang shape, ginawa ko po yung acronyms. Amen.
Ginawa ko pong acronyms yung shape na yan. Kaya po nakalagay yan, B-shape. Sabi ko, mas maganda yata mold to serve the Lord or mold to serve God. Pero hindi, mas maganda shape. Amen. Di po ba kapag ang isang tao healthy, ano pong sinasabi ninyo sa wikang Ingles? Kapag ang isang tao healthy, you are in shape. Tama po ba? Hallelujah. Pero di ba sa sanlibutan kapag sinabing shape, ganyan, di ba? Sexy. Amen? You are in shape pag sinabi po doon. Pero sa wikang Ingles po, sa mga Amerikano, kapag sinabing niya, you are really in shape, ibig sabihin po noon, you are healthy. Amen. Kaya, yun din po yung hinahangad ng Diyos sa buhay ng basa sa atin. Bakit? Sapagkat katulad po ng binasa natin, amin po ba, everyone who are created by the Lord, especially the one who is created according to His image and His likeness, everyone was being prepared to God, sabi doon. Diba sabi nung sa binasa nating talata, na ang lahat ay mga inihanda ng Diyos ng una pa. Alam niyo po ba yung sinabi ng una pa? Before the very beginning. Iyon po yung sinasabi ng ating Diyos dito. Amin po ba? Na hindi pa tayo humihinga, hindi pa tayo lumilitaw sa mundong ito. Amin po ba? Naroon na yung plano, naroon na yung kalooban ng Diyos na inihanda niya para sa ating lahat. Sa atin ang mga nilalang niya. Kaya sabi niya dito, hinihanda ng Diyos ng una pa. Ng una. Kaya ang isa sa isip natin, it is not only when the time the Lord Jesus Christ came. Amin po ba? Tandaan natin nang dumating ang ating Panginoong Yesus, it is manifesting the Word. Amin po ba? Yung manifestation na po ng Word, yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Para meron tayong tularan, para meron tayong parisan, para makita natin kung ano po yung niloloob at hinahangad ng Panginoon. Pero tandaan po natin ng bawat isa, lahat ng nilalang ng ating Panginoon, tanggapin man ng lahat ng mga tao, they were created and prepared by the Lord from the very start. Inihanda tayo ng Panginoon para sa Kanya. Kaya nga sinabi rin ni Apostol Pablo, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. But, remember, good works doesn't speak about our yung ginagawa nating mabuti or actions. Amin po ba? Tandaan natin, pag sinabing mabuti, it is only speaks about God. Di po ba? Ang tinutukoy pong mabuti ng salita ng Diyos ay ang Diyos lamang. At walang ibang mabuti na sinasabi ang Diyos, kundi hanapin natin yung maging kaisa sa Diyos. To be one with God, and that is the will of God sa buhay natin. Kaya tingnan po natin ano pong sabi ng Diyos sa Isaiah 43 verse 21. Isaiah 43 verse 21. Sabay-sabay po tayo. Ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Di ba? Ang binabanggit niya po dito sa Isaiah 43 verse 21 ay yung Israel. No? Di po ba? Sa mga Israelita, ang inisip po nila, we are really one of a kind. Amen po ba? Naging mapagmataas yung mga Israelita because they think. Amin po ba? Kasi totoo naman, di ba, kapag nalaman lalo ng bayan, the Israelites are coming. Di ba, kapag alam nila na daraan o darating ang mga Israelita, natatakot sila sa mga Israelita, hindi dahil malakas sila. Hindi dahil sila ay makapangyarihan. Bakit sila natatakot? Dahil dun sa Diyos na sinasamba. Dahil dun sa Diyos na pinaglilingkuran ng Israel. Amen. Huwag po nawang dumating sa pagkakataon na kapag daraan tayo para tayong mga siga, tayo'y katatakutan. Hindi po. Dapat ang kinatakatakutan ay ang ating Diyos. Amen. Yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Pero ang sabi dito, yung kanyang bayan daw ay inanyuan niya. Ibig sabihin, hinugis niya. His nations was being formed. Para daw kanino? Para sa kanya. For myself, sabi niya dito, upang, sabi niya dito, to reveal my, my praise. To reveal my righteousness. Yun po yung hinahangad ng Panginoon. Kaya doon, mindset. Yung mindset po ng kanyang bayan, yung mindset ng kanyang mga mananampalataya ay kailangang mahubog.
Di ba when God chose Israel, meron ba bang may pagmamalaki ang Israel nung pinili niya po ito? I think wala. Wala nga silang sariling bayan eh. Alam niyo po ba ang Israel kaya galit na galit ngayon ng mga Pilisteo sa kanila? Amin po ba? Kasi mga Pilisteo nagbasa rin ng Biblia eh. Nagbabasa na po ng Biblia ngayon. And they discovered, na-discovery po ng mga Pilisteo, that's why di ba nabanggit ko sa inyo sa Miss Universe, first time na sumali si Miss Palestine, di ba? Nitong taon na ito, siya lang kauna-unahan niyang sumali ng Miss Universe. Amen. Di po ba? At ang nasa gitna po nila si Philippines. Amen. At iniirapan po ni Pilisteo ng Palestine candidate si Israel. Amen po ba? Kahit sa ganun lamang na labanan, ay galit na po ang mga Palestine. Bakit? Kasi na-discover nila eh, na yung lupa na tinitirikan at lupa po na tinatayuan ng mga Israelita na ngayon ay sagana sa milk and honey was for them. Sa kanila talaga yon. Pero di ba, wala silang magagawa. Because why? Because God prepared that place for Israel. Amen po ba? Bago pa lamang dumami ang Israelita, inihanda na ng Panginoon ang lugar na yon para kanino? Para sa kanyang bayan. Walang alam po ang mga Israelita at that time. Amen po ba? Wala pong kaalam-alam ang mga Israelita. Of course, when God called Abraham, saan po siya dinala? Actually, dinala na po ng Diyos unang-una pa ang lahi po ng Israel sa Kanaan. Amen? Dinala na po sila talaga doon. Hallelujah. Pero alam niyo po bang ginawa ng Panginoon? Inalis ulit sila doon sa Kanaan. Para ano? Para pasaganain ang Kanaan. Saan sila dinala? Dinala sila sa Egypt. At nang prepared na po yung Kanaan, God sent all the people of Israel to Kanaan. At ang sabi ng Panginoon, this time, it will be your inheritance. Nung sila po ay dinala doon, nung si Abraham ay dinala po doon sa Kanaan, hindi pa po inheritance. Ano po ang tawag doon? Stranger. Di po ba? Ano pa lang sila noon? Parang bisita. Alien. Amen po ba? Hindi pa po sila talaga taga roon. Amen. Kasi bakit? Hindi pa nabubuo yung pangako ng Panginoon, yung plano ng Panginoon, hindi pa buo. At nilalayon pa lamang ng Panginoon, pinakita pa lang ng Diyos kay Abraham, ito yung lupain na mamanahin mo someday. Mamanahin ng iyong lahi. So, these people, sabi doon, kahit na wala po silang kakayanan, amen po ba, they have nothing to boast about. Wala po silang kaya. Amen? They were strangers, they don't have inheritance, and they are weak. No, yan po yung mga masasabi natin, katangian ba nila o masasabi po natin kahinaan nila. Amen po ba? Wala silang kakayanan. Hindi po nila kaya ang lahat ng bagay. Sapagat sila po ay, amen po ba? Ang totoo, wala silang kaya. Ganun sila tinawag ng Diyos. Bakit? Because God wants these people, amen po ba? Wala silang ibang itataas at wala silang ibang papupurihan, kundi ang Diyos lamang. They are called by God not to reveal themselves, but to reveal God through them. Ang layunin ng Diyos ay hayag yung kanyang mga gawa sa pamagitan po nila at hindi mahayag ang kanilang mga sariling gawa. Buksan po natin 1 Corinthians chapter 1, verse 23 to 29. Unang Korinto, kabanatang 1, talata po'y 23 hanggang 29. Datapwat, ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan,
hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. So, this speaks about, sabi dito, di po ba, hindi na po dito tinutukoy ngayon ng mga Israelita lamang. But it speaks about who? The Gentiles. It speaks about those people who will believe in the Lord. Yung mga mananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kaya pala ganito tayo, nung dinala tayo ng Panginoon sa church, nung dinala tayo ng Panginoon sa pananampalataya, we are, sabi nga, sabi kasi ni Apostol Pedro, amen po ba, in 1 Peter chapter 2, sabi niya, para tayong mga buhay na bato batong buhay, di po ba? Amen. Alam niyo po ba yung mga batong buhay? Nung maliliit kami, tuwan-tuwa kami kapag nakakakita kami nun yung mapuputing bato. Amen. Yung puting bato po yun. Ngayon yata yung mga kabataan, hindi na nila alam yun Pero nung maliit ako, very kami dun, familiar kami sa mga buhay na bato. Kasi kapag kiniskis mo yung dalawang puting bato na yon, nag-spark yun. Amen. Kaya kapag nakakita kami nun sa daan, kapag puting bato, kahit na hindi naman buhay na bato, ang tawag na kagad, buhay na bato. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Bakit tayo nagkaroon ng buhay? It is because of Christ. But before, nung bago pa tayo dalhin ng Diyos sa church o sa ating pananampalataya, we are stones, but don't have life. Amen? Actually, nung dumating tayo dito sa church, wala tayong hugis. Amen? Hindi nga alam kung ano itsura natin Amen po ba? Hindi alam kung saan tayo ilalagay. Amen. Di po ba, kahit pag nagtatayo po ng bahay, amen, naniniwala tayo, hindi pwede na hindi pare-pareho yung hugis. Kaya nga nung itinayo yung templo ni Solomon at yung bahay ni Solomon, yung templo ng Diyos at ang bahay ni Solomon, di po ba, kumuha po siya ng mga bisang bihasa na tumatabas ng bato. Bakit? Sapagkat kapag inilagay na po nila yung bawat bato doon sa mga haligi at doon sa mga magiging bakod, kailangan po ito ay pantay-pantay. Amen. At yun yung hinahangad din ng Panginoon sa bawat sa atin. When God called every one of us, wala tayong hugis. Pag sinabing wala tayong hugis, wala tayong alam. Wala tayong kakayanan. Amen po ba? Walang bagay na alam tayo. Actually, hindi nga natin alam kung paano manalangin. Hindi rin natin alam kung paano maglingkod. Amen. Basta ang alam natin, pumupunta tayo sa church. Marami mga mananampalatayang ganyan, nasa loob ng church. Pero walang alam tungkol sa kung ano ang hangarin at nais ng Panginoon sa kanila. Kaya di ba meron tayong naririnig ng mga pastor na nagsasabi, marami mga Kristyano palamuti lang sa church. They are not useful stones. We need to be a living stones. Pero paano tayo magiging living stones? Ang sabi doon, we need to discover. Sabi dito, kailangan nating maunawa ang mabuti na tayong lahat na pinili ng Diyos. Hindi tayo pinili dahil may kaya tayo. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil may alam tayo. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil may kapangyarihan tayo. Ang totoo, wala tayong alam. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, wala kang alam. Kasi di ba? Alam niyo po, di po ba, nung panahon ng ating Panginoong Yesus, yan yung palagay ng mga Pariseyo sa kanilang mga sarili. Di ba, sabi nila, we know everything. Di po ba? Kaya dun sa John chapter 9, sa 1 kabanatang 9, yung napagaling po na bulag, sabi niya, di yata't ikaw pa ang magtuturo sa amin, ikaw na makasalanan. Kasi ang alam po ng mga Pariseyo, they are more than other people. No, masigit po sila sa ibang mga tao. Kaya nga, tignan niyo po. Amen po ba? Sa lahat po ng mga Pariseyo, ano po yung naging pangaral ng Panginoon? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Actually, lahat po tayo mukhang Pariseyo sa harapan ng Panginoon before we came to the Lord. Nagmamarunong tayo, pero lumilitaw tayong walang alam.
Totoo, di ba? We are just like Pharisees. Amen. Yung mga Pariseo ganon. Kaya di ba, sinong sinabihan na Pariseo na unless a man be born again? It is Nicodemo. Di ba ba? Mataas na po yung katuruan na ibinigay kay Nicodemo. Kaya kahit si Nicodemo, sabi niya, you are teachers of the law, sabi niya, tagapagturo ka. John chapter 3, pero hindi mo ako naunawaan. Kasi yun na po yung pinakamataas na teaching. Kasi ang alam po ng ating Panginoong Hesus, Nicodemo as Pharisees can understand. Hallelujah. Yung being born again po, hindi yun po maunawaan ng hindi nagbabasa ng kasulatan at that time. Dahil alam ng Panginoong Hesus na si Nicodemo ay nag-aaral ng kasulatan at alam niya ang nilalaman ng kasulatan, Jesus Christ expecting na maintindihan niya ang sinabi ng Panginoon. But instead, imbis na maintindihan niya o naintindihan niya ang sinabi ng Panginoon, hindi niya naintindihan. Wala siyang alam tungkol sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, pinipili niya ang di marunong, pinipili niya ang walang kakayanan, pinipili niya ang walang kapangyarihan. At ang sabi doon sa 29, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Hallelujah. And that is really the most saddest thing. Yan po yung pinaka nakakalungkot na mangyayari sa mga mananampalataya, that we will boast ourselves before God. Amen. Kasi yun ang pinakaayaw niya. Amen. Hallelujah. Ano sabi ni Jollibee? Kayo ang bida. Bida ang saya, di ba? Pero sa church, hindi po bida ang saya, hindi rin kayo ang bida. Sino ang bida dito? Ang Panginoon lang. Hallelujah. Only the Lord. Di ba pag sa Jollibee, pag kumakain tayo, hindi mo naman binibigyan ng kasiyahan si Jollibee. Amen po ba? Pag pumunta ka ng McDo, ba't ka pumunta sa McDo? Kasi alam mo na masarap ang pagkain doon at masisiyahan ka. Kung saan ka pumupuntang restaurant, doon ka nasasayahan. Amen po ba? Hindi mo binibigyan, pumunta nga ako dito sa McDo para naman maging masaya yung may-ari. Actually nga, masakit ang loob natin kasi tumataas lalo ng tumataas yung bilihin sa McDo at saka sa Jollibee. Tama po ba? Hallelujah. Kaya ngayon, di ba, mas gusto na nila ngayon ng McDo kasi sa McDo, amen, habang tumatagal, lumalaki ang chicken. Sa Jollibee naman daw, habang tumatagal, lumiliit ang chicken. Hallelujah. Amen. Nandito yung manager ng McDo, commercial. Hallelujah. Hindi totoo, di ba? Kumbaga, totoo dati ang Jollibee. Bukang bibig ng mga tao, Jollibee, Chicken Joy, kasi ang lalaki. Ngayon, pag nakita mo yung chicken, hindi na Chicken Joy Chicken Sad na. Ang liit Di ba? Pero, pag nagpupunta tayo doon sa mga kainan, o sa mga pasyalan, ang binibigyan natin talaga ng kasiyahan, yung sarili natin. Pero pag napunta tayo sa church, hindi po natin bibigyan ng kasiyahan ng sarili natin. Ang bibigyan natin ng kasiyahan ay ang ating Diyos. That's why even Apostle Paul knew his purpose in life. Di ba? Apostle Paul was a Pharisee among Pharisees. Actually, nung sinabi niyang Pharisees among Pharisees, ibig sabihin niya, mas mataas pa po ang posisyon ni Pablo kaysa kay Nicodemo. Kasi kapag sinabing Pharisees among Pharisees, siya yung nagtuturo sa mga Pariseo na. Amen po ba? Ibig sabihin, kumbaga sa principal na. Amen? May hawak na siyang tauhan Hallelujah. Kaya yun ang sinasabi niya. But before he came to believe in the truth, bago po siya nanalig sa katotohanan, yung kanyang old self, amen po ba? Anong sinasabi? Wala siyang alam. That's why when Jesus called him, di ba, nagtanong kaagad siya, who are you, Lord? I am Jesus. Di ba? Nung nag-introduce na ang ating Panginoong Jesus sa kanya, doon niya palang nalaman, Jesus exists. And after he believed in the truth, it was change come. Dumating na po yung changes sa kanya. Amen po ba? Jesus made him nothing. Amen po ba? Kaya nga nabulag din si Apostol Pablo. Amen po ba? At dumating sa pagkakataon na naghahanap na siya na magtuturo sa kanya. After he believed in the Lord Jesus Christ,
He want to go to the Jerusalem. He want to go to the place of the apostles. Bakit? To know more about the Lord Jesus Christ. Pero alam niyo po ba, saan dinala ng Panginoon si Pablo na makakilala sa Panginoon? Dinala ba siya sa Jerusalem? Sa lugar ng mga apostol? Hindi po. Alam niyo kung saan siya dinala? Sa Arabia. In the desert. Kasi lahat ng mga tinatawag ng Panginoon, kailangan pagdaanan ang wilderness. Kapag hindi mo dinaanan ang wilderness, yung tinatawag na wilderness of Christians, wilderness of believers. Amen po ba? Kung naghahanap po tayo at gusto nating masumpungan yung paglilingkod nating kasaganaan, you are not in the proper place. Amen po ba? Hindi po ito yung lugar para makilala mo ang Panginoon. Kasi kung titingnan po natin, lahat ng mga tao po, lahat ng mga tinawag ng Panginoon, lahat sila dinala sa pagiging wilderness. Amen po ba? Namuhay sa wilderness. Walang kakilala. Amen po ba? Walang inaasahan. Walang kamag-anak. Kundi ang Diyos lamang. And that's the thing that happens to Paul. He became nothing. Amen po ba? To let Christ be revealed in him. Para po mahayag na mabuti. Sino? Si Kristo. Kaya kapag titingnan natin, di ba, bakit tinawag ng Diyos si Esther? Bakit tinawag ng Diyos si Ruth? Why? Because they are nothing. Wala silang kaya. Amen. Wala silang alam. Amen. Bakit tinawag ng Diyos si John the Baptist? Bakit bago dumating ang ating Panginoong Hesus, tinawag niya si Juan Bautista? Because John the Baptist is nothing. Nagpakilala ba siya bilang mataas? Hindi po. Sabi niya, I just came to testify about the light. No? I came to prepare the way of the Lord. Kaya sinasabi ni Juan Bautista, wala ako. Hindi ako yung dapat yung tinatanaw. Amin po ba? Maaring babautismo ko kayo ngayon sa tubig, but the one who is after me is the one who will baptize you in fire and in the Holy Spirit. Hallelujah. Yun yung bukang bibig ni Juan Bautista na yung ako, wala ako. No, wag niyo akong pansinin. Ang pansinin niyo yung Kristo na itinetestify ko, yung Kristo na ipinapatotoo ko. Kasi kapag pupunta tayo sa church at gusto nating makilala, you have come to the wrong place. Hindi ito yung lugar na para makilala ka. Ito yung lugar na para makilala si Kristo. Kaya doon sabi doon, God mold us according to His will. Minomold tayo ng ating Panginoon ngayon. Sineshape up tayo ngayon ng Diyos bilang mga living stone para maging living stones. Things that was being shaped. No? May mga bagay na dapat i-shape sa bawat sa atin. Ano po yung salitang S? S stands for spiritual awareness. Amen. Yan yung kauna-unahang sineshape sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Wala naman tayong alam about spiritual things before. Amen. Maraming mga mananampalataya, maraming mga Kristiyano pumupunta sa loob ng church. Pero alam niyo po ba, they are not interested about spiritual. They don't want about spirituality. Alam niyo po ba kung bakit sila pumupunta ng church? To gain more blessing. To gain more material things in their lives. Kaya kapag nakakarinig po sila ng mga salitang pagpapala, salitang kaaya-aya sa kanilang pamumuhay, makararagdag para sa kanilang kakayanan o makakaragdag sa mga bagay na tinatangkilik nila, yan ang gusto ng mga tao. Pero kapag ang pinag-usapan na spirituality, spiritual things, nako, kita mo yung tao, pipikit-pikit na yung mata. Amen, hindi na interesado. Bibitawan na. Amen po ba? Akala mo, nagbabasa ng Biblia dun sa cellphone. Pero iba na pala yung binabasa dun sa cellphone niya. Amen. Tinitignan na, nag-update na kung ano yung mga bagay na dumarating sa kanyang messenger. Hallelujah. Pero, church,
I hope that you will change the way you serve the Lord. Kahit man lamang sa loob ng iglesia, do not look out your cellphone because of message. Amen. Subukan po ninyo na, Panginoon, hubugin mo ako na kapag ka nasa iglesia na ako, bubuksan ko lang ang Biblia ko para sa iyong salita. Amen? Bubuksan ko. Kasi kapag ka nagpa-istorbo tayo, mga men, sometimes, di ba, nangyayari yan. Tingnan nyo si Satanas, gumagawa siya ng paraan eh. Halimbawa, tinitignan, kasi di ba, alam naman natin yung cellphone natin, may mga ano yan eh, notification. Amen? Naka-oo po, naka-open ang Biblia mo, pero biglang may lilitaw dun sa taas na, may message ka ha. Amen po ba? Anong mahalaga sa iyo? Yung mensahe ng Panginoon o yung mensahe na yan, na nandun sa taas? Amen. And dami mo pa namang notification, pati si Shopee nandun. Your parcel is out of delivery. Amen. Hallelujah. Kaya, I hope, di ba ba? Kaya sabi doon, spiritual awareness. We do not have knowledge about God's will. We do not know about His righteousness before. Kaya, yun po yung hinahangad po natin. Kung gusto nating ma-shape up ng Diyos para sa paglilingkod niya, kailangan magkaroon ako ng spiritual awareness. Yung sinasabi ni Pastor, kailangan maintindihan ko. Panginoon, hindi ako papayag na matatapos yung worship service, yung matatapos yung gawain na hindi ko naintindihan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko naintindihan kung ano ang kalooban mo doon sa mga bagay na yon. We need that spiritual awareness. Hallelujah. Number 2, what is H in shape? That is heart. Amen. Hearts. Amen po ba? Bakit? Kasi di ba sabi niya nga, ano daw ang tawag sa puso? Ano daw ang tawag sa puso? Ha? Center of our body, di ba? Di ba ba? Center. Pero tingnan mo ba, hawakan niyo nga yung puso ninyo. Alam niyo po ba, pag hinawakan niyo yung puso ninyo, may ibig sabihin eh. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Tumitibok ang puso niyo. Hindi po. Hindi po ba? Tignan niyo po mas na. Sige, ilagay niyo po yung inyong kamay sa inyong puso. Oh, hindi niyo ba nararamdaman yung sinasabi niya? O sir, ano sinasabi? Sir Francis, pag ginawa ka mo ganyan, ano sinasabi? Tugudug. Tugudug daw, tugudug. Di ba ba, kapag hinawakan natin yung puso natin, isa lang ang mensahe. Ako. Di ba? Tama. Oh. Hindi mo naman sasabihin, hawakan mo ang puso mo. O, di ba? Hindi mo na, ha? Hindi mo rin sasabihin na, dito, pag sinabing hawakan mo ang puso mo, gaganyan ka. Isa lang ibig sabihin niya, ako. You are, di ba, pointing out yourself. Tama? Bago tayo makakilala sa Panginoon, sino ang kinikilala natin? Self. Kaya nga mandaraya siya eh. Kaya siguro inilagay siya sa gitna eh. Amen po ba? Amen? Hindi po yung tumitibok. Tumitibok-tibok daw. Tugudug. Pero, sa totoo lang, you can discover it. Sabi ko nga, oo nga, no? Pag sinabi pong hawakan ng puso nyo, hindi po ginaganyan yan eh. Tama ba? Lagi pong ganyan, di ba? It's really whole self. Minsan nga po, dalawa pa yan eh. Amen? Kaya nga, pag sinabing heart, sabi nito, all men. No, wag natin i-point out yung kapatid na, ang tinano niyan, si ganito. Hindi po, all men. Center for self. Di ba yung sarili talaga natin? Kaya, yan ang isineshape ng Panginoon talaga. Di ba? Okay. Sabihin nyo sa akin, di ba? Nung nakakilala tayo sa Panginoon, yan ang pinakamabigat nating kalaban. Sarili, di ba? Kaya di ba sabi ng Panginoon, unless you will deny yourself. Kasi talaga, di ba? Dala-dala naman natin yan eh. Pag pumunta tayo ng church, dala-dala natin, sarili natin talaga. Pero kapag binitawan natin, di ba? Bibitawan na natin, di ba? Sino na lang magiging sentro mo? It is the Lord. Amen? Tapos pag ginawakan mo ulit, ikaw na naman.
Ikaw na naman, sarili mo na naman. Tama? Kaya, this must be shaped. Our hearts must be shaped. And what is A? That is actions. Kailangan ma-shape yung actions natin out of God's righteousness. Yung mga gawa, yung mga ginagawa ng bawat sa po sa atin. Amen po ba? Yan yung hinahangad ng Panginoon, di ba? Alalahanin natin, balikan natin yung ating pong talata na pinag-aaralan, Efeso Kabanatang 2, talatang 10. Ikaw ay nihanda na ng Diyos nung una pa. Amen po ba? Para ano? Mahayag ang kanyang kapurihan. Amen po ba? But our actions, amen po ba? Speaks about what? Now, yung mga gawa natin, bago tayo makakilala sa Panginoon, di po ba? It is really for the sake of this world. Amen po ba? Yan po yung actions natin. Amen. Kaya nga, maraming mga mananampalataya, hallelujah, maraming mga mananampalataya, hindi pa talaga tunay na matatawag na lubos na mananampalataya. I'm sorry po hindi po yun dinajudge. Hindi ko po hinahatulan sila. Pero kapag ang pagbabasihan po natin na yung sinasabi ng salita ng Diyos, kanina nga, di ba sinabi doon na ang kanyang bayan ay tinawag para ano? Para sa mabubuting gawa. So our actions really is very important. Kung ano yung ginagawa po natin, napaka-importante po niyan. Amen po ba? So, we need to do everything out of God's righteousness. And what is P? What is P? Hallelujah. P stands for personality. Hallelujah. Kasi di ba, sa totoo lang, maraming mga tao, amin po ba, pag sinabing personality, who are we? Na, sino tayo? Ano talaga tayo sa harapan ng Panginoon? And we are not be led by the flesh. Sabi ni Apostol Pablo, Ama, bagamat tayo po ay nasa ilalim pa at namumuhay pa ayon sa, na may laman, pero hindi dapat manaig ang gawa ng laman. Why? Because our personality, amin po ba, yung personalidad ng bawat po sa atin, nakasalalay doon sa mga bagay na ginagawa ng ating mga laman. Di po ba, nakikilala naman po tayo, yung personalidad po natin, yung outside appearance natin. I'm not talking about how beautiful you are, how handsome you are, di ba? Hindi po yon. Pero naniniwala tayong nagmamanifesto kasi sa pamamagitan ng ating pagkatao. Kaya natutuwa ako doon sa mga nag-post kanina. Di ba? Kanina yung nabasa ko sa inyo na pa-church ka pa. Amen po ba? Yung nirepost ng mga kapatiran. And that is true. Pero tandaan po natin, no one can judge. Kaya nga nandito tayo kasi hindi tayo perfect. Amen po ba? Huwag niyo silang pakinggan kung ano man ang sinasabi nila sa inyo na nag-church ka pero ganyan ka. Kaya nga nag-church ako kasi hindi ako perfect. Amen. Kasi kung perfect na ako, hindi na ako kailangan ng church. Amen po ba? Baka ako na yung magtayo ng church kamo. Amen. Kaya nga nasa church ako, kaya ako nagpupunta sa church kasi hindi ako perfect. Amen po ba? Ibig sabihin, nagpapa-shape ka sa personalidad mo sa harapan ng Panginoon. And what is letter E? Na? Environment. Environment ba? Emotion. Hallelujah. Pwede rin. Hallelujah. But E stands for your experience. Pwede naman po sa inyo kung gusto yung environment. Pwede naman po sa inyo. Pwede po yung emotions. Pero, meron na itong ibang ibig sabihin sa likod? Pero, dito po kasi, ginamit ko po experience. Why? Live in our worldly thing. Diba? Nararanasan po natin yan. Na-struggle tayo. Amen po ba? Na kahit ang nararanasan natin, na nasa loob tayo ng iglesia, o nasa loob na tayo ng pananampalataya, but our minds always think about worldly. Amen po ba? Hindi ko dinajudge kung, halimbawa, mga kapatiran, ang pag-inom, paninigarilyo, yung mga vision na meron po kayo. Amen po ba? Kung ano man ang meron po kayo. Okay? Hindi ko po yan sinisilip. At naiintindihan ko po ang bawat sa, halimbawa, mananampalataya, may ganito siyang kahinaan, nagaganito pa siya. Amen po ba? Ito yung kanyang nagagawa pa. It's really okay. Amen po ba?
Ang iwasan nyo lang po, ipopost nyo pa sa Facebook. Kasi iba na po yun. Once na ang ginawa mong iyon, halimbawa, yung bisyo mo or something tapos nagpa-picture ka pa, hawak-hawak mo yung bisyo mo, iba na po iyon. You are boasting. Amen po ba? You are boasting already. Na ipagmamalaki mo pa na yung ginagawa mo para sa'yo ay tama. Naintindihan po ba natin? Hallelujah. Actually, we need to keep it secret na diba? Kung tutuusin, dapat ginagawa na natin yon ng hindi po nilalantad. Nahihiyaan na tayo Amen po ba? You need to pray for that. Kung may kahinaan man po tayo, you need to pray for that one. Pero kung i-repost mo po, ipopost mo pa yung ginagawa ninyo na alam mong hindi kalooban ng Panginoon, it is boasting. Amen po ba? Hindi ka ang napapahiya nun. Ang napapahiya ay ang ating Panginoon. Pero kung sinasabi mo, hawak-hawak mo, ang bawa, hinahawak-hawak mo ang alak, nagpa-picture ka, at sinabi mo doon sa iyong caption, alam na, caption, amin po ba, sa pangalan ni Jesus, ikaw na alak, itinataboy na kita. Amen. Iba po yun. So your experience must be shaped. Hallelujah. Ano po daw yung S? Spiritual awareness. Letter H, your hearts. Letter A, actions. Letter P, personality. And letter E, experience. Which means, ang sabi dito, though we're created to be God's worker, we have to be separated and live with what we have seen. Kung ano yung nakikita natin. Kung ano yung napapag-aralan po natin, kung ano yung natututunan po natin, yun po yung ginagawa ng bawat sa atin. Though it was not meant for us. Di po ba? Masasabi po natin. Amen po ba? Nung lumitaw tayo sa mundong ito, alam po natin na hindi ito po yung hinangad natin, ininais natin sa ating mga buhay. None of us really dreamed of that we are in the church, ganito tayo. Amen po ba? Nakakatuwa ngayon kasi every prayer meeting, nabe-break na natin ang numbers natin. Dumadami tayo sa prayer meeting. And I hope time will come, this prayer meeting hall will be filled with souls. Mas dumami pa po yung umattend ng prayer meeting. Hallelujah. Kasi di ba, hindi lang naman tayo talaga nag-aaral ng salita ng Diyos every prayer meeting. But we open our hearts to the Lord kung ano yung gusto natin ipanalangin. Kaya nga kapag ka-prayer na po, kung gusto nyong sumigaw at i-rebuke nyo yung demonyo, i-rebuke nyo yung diablo, nasa inyo, you can. Amin po ba? Walang babawal sa'yo. Walang pipigil sa'yo. It is really good. Bakit? Because prayer meeting is a battle. Labanan. Amen po ba? Hindi lang basta tayo humihingi, pero ito'y nakikipaglaban tayo sa mga bagay na nararanasan ng bawat sa puso. And that's why God said, let there be light. Diba sabi ng Panginoon doon sa Genesis, naintindihan na natin mabuti, opo, hindi natin may kakaila na Genesis chapter 1 speaks about God's creation. Pero kapag titingnan natin yung spirituality meaning ng Genesis chapter 1, sinong tinutukoy doon? Tayo. Na tinutukoy ng Panginoon, wala tayong anyo, wala tayong form. Amen po ba? We are void. Amen po ba? Nilalang tayo. Isipin niyo mabuti, kapag wala tayong liwanag, amen po ba? Kaninang umaga, right after ng prayer meeting, pauwi na po kami, munti kong madisgrasya yung nakabike. Kasi nag-overtake siya sa akin, wala siyang ilaw. Medyo madilim doon sa kanyang lugar. Buti na lang, hindi ko kagad talaga kinabig pakaliwa. Kasi kung kinabig ko pakaliwa, tumba siya. Kasi bike lang siya, pero mag-overtake siya sa 4 wheels. Amen po. Sabi ko, buti na lang, really, God is good. Amen po ba? Kasi, di ba, makakadisgrasya ka talaga. Sabi ko, God, talagang pinoprotektahan mo pa rin kami. Kasi mahirap talaga pag sa dilim. At yan yung itsura natin, mga minamahal ko. Amen po ba? Kahit na pampapogi ka na, magpaganda ka na maganda, kapag wala ka kay Kristo, madilim ka pa rin. Amen? Pero kahit na anong itim mo, kapag na kay Kristo ka, maliwanag na maliwanag ka. That's true. The light is really shining upon you. Amen po ba? Kasi ibang liwanag yung nakikita nila.
Not the light, not the literal light, but it is the light of Jesus. It is the light of the Word. Hallelujah! Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, let there be light! Amen po ba? Hayaan po natin na ma-speak ng Panginoon sa atin na let there be light. That's why let us check if the light is in us. Tingnan mo nga yung katabi mo, may light ba? O may light ba? Slight na. Alam niyo, iba yung light sa slight eh. Amen po ba? So sabi doon sa 1 Peter chapter 4 verse 10, unang Pedro kabanatang 4 talatang 10, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Hallelujah. Kung ano man daw yung ipinagkatiwala at ano man ang mga bagay na tinanggap ng bawat sa atin, we're all here to serve one another. Hallelujah. Di ba sabi ng Panginoon? Amen. Even the Lord Jesus Christ said in Matthew 20 verse 27 to 28, sabi niya, diba sabi niya dito, ang sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman, ang anak ng tao hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. That's why being in the church is really very hard. Tandaan po natin, hindi lang pastor ang naglilingkod, hindi lang worker ang naglilingkod. But even you as a member of the church, bilang mga mananampalataya, lahat po tayo ay dapat magkaroon ng puso na naglilingkod. Amen? Kamusta na po yung inyong availability? Are you always free? One call away. Amen? Tingnan niyo po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Matthew chapter 20 verse 30 to 32. At narito ang dalawang lalaking bulag na nakakaupo sa tabi ng daan. Pagkarinig lang nagdaraan si Jesus, ay nagsisigaw na nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin. Ikaw na anak ni David. At pinagwikaan sila ng karamihan upang sila'y magsitahimik. Datapwat sila'y lalong nagsisigaw na nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin. Ikaw na anak ni David. Sa 20:32, at tumigil si Jesus sa sila'y tinawag at sinabi, ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo? Nakakatuwa yung puso ng ating Panginoong Hesus, no? Hindi siya naghihintay na yung tao may gagawin sa kanya. Jesus Christ is prepared to ask every one of us, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Tayo po ba, nasasabi niyo po ba yan sa mga kapatiran? What can I help you? How can I help you? What do you need? Amen. The Lord Jesus Christ really is very shaped. Makikita natin kung paanong nahubog ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, di ba? Ano man ang nakita niyang ginagawa ng Ama, yun ang kanyang ginagawa. And I think, kung nakita natin at napatunayan natin ang mga gawain ng ating Panginoon, this is also what we should do. Proverbs chapter 3, verse 28. Proverbs, Pakawikaan, 3:28, sabay-sabay. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako, pagka ikaw ay mayroon. Kung magbibigay ka pala, huwag mo nang pagpabukas. Ibigay mo na ngayon. Hallelujah. What are the things to avoid para ma-shape up tayo? Number 1, self-centeredness. Amen po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kapag hinawakan natin yung puso natin, avoid to see yourself. Amen po ba? In holding your hearts. Dapat kapag hinawakan mo ang puso mo, ang naririnig mo yung tibok ng puso ng Panginoon. What is your will, Lord? Amen po ba? Number 2, perfectionism. You're always right. Amen po ba? Yung lagi kang tama. Oo, ikaw na. Amen. Hallelujah.
dapat minsan inaamin din natin kapag tayo ay mali. Amen? Madali lang naman tanggapin yun eh. Kapag ka ikaw ay mali, manahimik ka lang. Hindi naman kailangan sabihin mo, mali ako. Pag tumahimik ka, ibig sabihin nun, tama yung nagsasalita. Amen? And number 3, materialistic. Hallelujah. Pag sinabi materialistic, avoid anything that really, amin po ba, tag doon, yung tumutokso doon sa'yo sa pagiging, pag sinabing material, it is not speaks about money, it is not only speaks about anything in this world, but also yung mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan. Hallelujah. That is materialistic. Gusto natin lagi, tag doon? Tag doon? Nangyayari. Pag sinabing materialistic, gusto mo laging nangyayari. Sometimes, matuto rin tayo maghintay. At matuto rin tayo, no, amin po ba, yung masarap maghintay. Alam niyo po ba yung bunga ng paghihintay? Masarap. Hallelujah. Huwag tayong mainip. Amen. Nung Sunday po, may isang nanay na lumapit sa akin. Kala ko anong sasabihin niya. Sabi niya sa akin, Pastor, halika. Sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, natutuwa ako, sabi niya. Bakit po? Sabi ko. Kasi sabi niya, napansin ko, yung mga miyembro niya sa church, yung hindi ko na dating nakikita ko na ngayon. Sabi niya. Sabi ko, alam niyo po, Nay, hindi po namin sila kayang pilitin. Gusto namin talaga silang pumunta sa church. Pero ayaw namin silang pilitin. Ang ginawa na lang po natin, Nay, sa church, ipanalangin. At yung bunga ng panalangin na yun, dumating na. Na kahit hindi na po na natin sila yayain, sila na po mismo ang pumupunta sa church. Bakit po? Hindi po natin sila bunga ng Panginoon. Hallelujah. Kasi di ba, sometimes talaga yung iginigiit natin, bawa isang kapatiran natin, gusto natin, materialistic nga eh. Gusto natin, kailangan mangyari. You cannot change it. Wala tayong mababago ng 24 hours. Pero alam niyo po ba na kapag yan pinagtiyagaan natin sa panalangin, yung bunga doon, makikita mo, magugulat ka na lang, amen, nandito na siya. Hallelujah. May dagdag pa. Amen? Isa lang ang pinanalangin mo, may dagdag pa. May bonus pa. Kaya, God is good. Hallelujah. So, let us all be thankful. Lagi tayong magpasalamat. Amin po ba? I-mold na, ma-shape up din tayo, mga minamahal ko. Yan yung tinatawag na personality natin. Lagi ba tayo nagpapasalamat? John chapter 11, verse 41 to 42. Kaya't inalis nila ang bata, sabi dito, at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata. At sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Alam niyo po ba kung ano yung mapapansin natin sa John chapter 11? Ano po napansin niyo doon sa binasa natin talata? Kailan nangyari na nagpasalamat si Jesus? Bago matugunan yung panalangin o nung natugunan yung panalangin? Focus on the verse. Kailan po siya nagpasalamat? Nung natugunan na yung kanyang panalangin o bago matugunan yung kanyang panalangin? Actually, di ba bago? Hindi pa nabubuhay si Lazaro, nagpapasalamat na kagad siya. That is a good character of Jesus Christ. That is His personality. Alam niyo po ba na tayo, karamihan talaga naman nananampalataya, magpapasalamat na lang kapag tinanggap na. That is really normal eh. Amin po ba? Pero hindi pala yan. Ang totoo, ang sinasabi ng Panginoon, hindi mo pa natatanggap, dapat nagpapasalamat ka na. Hallelujah. That is shape up. Amen? Doon pa lamang nakikita na, kakaiba na ako. Kung may pinapanalangin ka, magpasalamat ka na. Dapat pala nagiging panalangin, thank you Lord for answering my prayer. Thank you Lord for letting this one happen. Hindi pa nangyayari, pero alam mo nang gagawin ng Panginoon. What are the things to be considered? Amin po ba? Before He receive, sabi dito, magpasalamat na. For the sake of others, not for themselves. Di ba? Anong sabi niya doon? Nung binuhay niya si Lazaro,
Para ba yan sa kanyang kapurihan? Hindi, di po ba? Hindi niya hinahanap yung kanyang kapurihan. Alam niyo po ba, di ba sabi niya dito, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Nakita po ba natin how the Lord Jesus Christ was being shaped? Psalms 100 verse 2. Amin po ba? Sabay-sabay. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Do everything with joy. Hallelujah. Ang sarap ng ginagawa natin kapag masaya tayo. Amen. Everything, do it with joy. Hallelujah. Sayang ang pangalan nating Holy Joy kung hindi tayo magkakaroon ng joy. Amen? So kahit na, amin po ba, alisin natin yung personal na problema natin, kung maglilingkod kayo, ibigay ninyo ng buong buo sa Panginoon ng may kagalakan. Hallelujah. Avoid. Amen po ba? Yan ang iwasan natin. Romans chapter 14 verse 4. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o manabubuwal? Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y naitayo. Sabi ba? Do not look others. If they fall, wag mong tingnan kung bumamagsak yung mga nasa tabi mo o yung nakakasama mo. Amen po ba? Do not question it. Amen po ba? Ang hayaan mo sa sarili mo, tumayo ka. Kahit na magtumbahan na sila, tumayo ka. Psalms 6 verse 1. Mag-ingat kayo, magsiingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti sa inyong Ama na nasa langit. Amin po ba? Hindi lang pakitang tao yung ginagawa natin. But everything, sabi nga po, amin po ba? Lahat daw ng gagawin natin, do everything out of your good heart. Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 6 verse 10. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong mga gawa. Pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, hanggang sa ngayon nagsisipaglingkod kayo. Do everything out of your good heart. Number 2, be a fruitful servant of God. Matthew 25 verse 21. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalahin kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Maliit man ang ginagampanan mo, maliit man ang gawain mo sa loob ng iglesia, do it faithfully as a servant of God. Hallelujah. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, naging tapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa marami. Hallelujah. And lastly, sabi dito, be inspired with the clouds of witnesses. Alam niyo po ba na ngayon, naghihintay tayo na maging matagumpay ang bawat sa atin. Sa kasalukuyan, bawat sa po sa atin, hindi pa natin nakikita kung anong katagumpayan, meron po talaga tayo. Why? Because we are still here on earth. Amen po ba? Diba, sabi nga ng Panginoon, kayong mga nakatayo, sabi ni Pablo, di ba? Kayong mga nakatayo, mag-ingat kayo. Baka kayo ay mga buwal. Amen. Kasi alam natin na every minute of our lives, amen po ba? Every day of our lives, may battle tayo. At hindi natin alam kung kailan tayo, minsan talaga, napofall din tayo, bumabagsak din tayo. Pero, sabi dito, be inspired with the clouds of witnesses. Sino po sila? Sila yung mga nauna sa atin. Sila yung mga nanampalataya ng lubusan sa Panginoon. Sila yung nakita natin na ipinaglaban ng kanilang mga pananampalataya. They're being shaped by the Lord. Kahit na ano mangyari, gagawin nilang ipinapagawa ng Panginoon. I hope and I pray and bless everyone. Ano man ang pinagdaraanan natin, be shaped as a servant of God. Hallelujah. Bago pa dumating yung hinihingi mo, matuto ko nang magpasalamat sa Panginoon. At lahat ng gagawin mo, maliit at malaki, do it out of your good heart. Hayaan mo ng puso mo ang gumagawa. Let us always check if we are really a worthy servants of God. Amen. Maganda yon, yung suriin natin yung sarili natin. Hindi suriin yung iba. Suriin natin yung sarili natin. Check natin yung sarili natin. Amen po ba? Yan ang tinuturo ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Suriin natin yung sarili natin kasi bawat isa ay tinawag. Bawat isa ay pinili. Bawat isa ay inihanda ng Panginoon. Di po ba?
Kaya, hayaan po natin na hindi tayo ma-disturb sa mga bagay na nasa ating kapaligiran. Amen? Nawa, sa pamamagitan ng salita ng Diyos ngayon, let us really put in our minds, I must be shaped by God as a servant. Amen po ba? Lagi kong tatandaan, kung kulang na ako sa spiritual awareness, go back to the Word of God. Amen po ba? Kung ang puso ko nalalayo na, sumesentro sa sarili, oops, go back. Amen po ba? To the center, which is Jesus Christ. Amen? Yung actions natin, yung mga gawa natin, tingnan na natin, yung mga ginagawa natin. Instead na yung iba ang makakita, ikaw na ang tumingin sa mga bagay na yung ginagawa. And if your actions is according to God's righteousness, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba. And take care about your personality. Amen po ba? Hindi mo itinataas yung sarili mo, but when your personality was being revealed as walking according to the Spirit, not according to the flesh, then Jesus Christ was being glorified in you. Hallelujah. And lastly, sabi doon, let your experience, amen po ba, yung karanasan mo, amen po ba, ay ma-shape sa harapan ng Panginoon. Yung laging, karanasan mo na maranasan ng Panginoon sa iyong buhay, mithiin mo at lagi mong nasain sa buhay mo. Hallelujah. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. Now, let us pray all together. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Idalangin natin sa Panginoon, Lord, hayaan mo na mahubog ako ayon sa mga bagay na iyong kalooban. Dahil tinawag mo ko, inihanda mo na ako bago pa lamang ako nalika. Tinawag mo na kami at inihanda para sa iyong kapurihan. Huwag mo hayaang masayang ang pagkatawag at pagkahirang mo sa amin. At hayaan mong patuloy kaming maging matagumpay. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, maraming salamat po sa kabutihan at katapatan mo sa amin. Salamat po, Ama, sapagkat ipinakita mo sa amin ang paghubog at pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay. Salamat sapagkat kami tinawag. Salamat sapagkat kami pinili. Salamat sapagkat kami, Panginoong Diyos, ay nihanda mo, Panginoon, upang lahat ng bagay na nilalayon at niloloob mo po, Panginoon, sa aming mga buhay ay maisakatuparan na walang ibang nadadakila at napapapurihan kundi ikaw lamang sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, subugin mo kami, Panginoong Diyos. Shape us, O Lord God, according to your will. Shape us, O Lord God, according to your righteousness. At hayaan mo ikaw lamang ang makita, ikaw lamang ang maranasan, ikaw lamang ang gumaway, ikaw lamang ang tumulong, ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy, Panginoong God, na maghari sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo kami, Panginoong God, na sa aming mga pananampalataya, sa aming mga paglilingkod, Panginoong Diyos, ikaw, Panginoong Diyos, ang mag-lord sa amin. Ikaw ang gumawa at maghari sa amin, Panginoong Diyos. I-avoid mo, Panginoong Diyos, sa amin. Alisin ang lahat ng mga bagay na hindi nararapat sa aming mga buhay. At ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang nakita at naniniwala kami, Panginoong Diyos, that this church, O God, ng iglesia, Panginoon, na tinawag mo sa lugar na ito, Panginoong God, ay tunay na magiging kalugod-lugod at marapat na lingkod mo, Panginoong Diyos. Magliliwanag ka. Let that light be shining upon us, O God, and let there be light upon our spiritual eyes, our spiritual life, Panginoong Diyos. At naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon, tunay na napakabuti mo, Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po sa mga salitang narinig namin. Truly, Panginoong Diyos, natututo kami sa pamamagitan ng paghubog mo sa aming mga buhay. We have learned so much, O Lord God, from your word. We have learned something, O God, na para po namin pag-ingatan at pangawakan sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, ano man ang aming kahinaan, ano man ang mga bagay na nagagawa namin hiwalay sa iyong katwiran at kalooban, patawad, Panginoon. Hayaan mo maging marapat pa rin ang puso namin, maging marapat pa rin kami na iyong mga lingkod, O God. At tulad ng aming pinag-aralan, hubugin mo ang bawat isa. Hanggang sa kami patuloy na maging karapat-dapat, Panginoong God, bilang itatayong gusali, isang iglesia na karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Panginoon, sa gabing ito, we take this opportunity to prayer, a special prayer, Panginoong Diyos, sa mga kapatid namin, Panginoong Diyos, na maglalakbay bukas. Una, Panginoong Diyos, ay mga kapatid namin papuntang Cambodia.
Pastor Royce, Sir Telma, at si Nanay Mel, Panginoon. Dalangin po namin naman na lagi mo silang ingatan. Kaya mo, Diyos, na ikaw ang patuloy na gumabay at tumulong sa kanila. Hindi lamang sa kanilang buhay, Panginoong Diyos, kundi sa iglesia na ipinagkatiwala mo rin sa kanila. Tulungan mo sila, Panginoong God, at ikaw na nagdadala ng kaluluwa sa aming mga churches, O God. Let many souls continue to believe in your name, O God, in that place of Cambodia, Panginoon. Sapagat alam namin na may inilaan ka rin ng mga kaluluwa, O Diyos, na tunay na sasamba at magpupuri at patuloy na maninikluhod at magpapakumbaba sa iyong harapan. Protect them, O Lord God, sa kanilang pagtatravel bukas, Panginoong God. Makarating sila na malwalhati, makarating sila ng may kagalakan, at makarating sila, Panginoong Diyos, na tunay na ikaw ang kasama nila at ikaw ang patuloy na maghahari sa kanilang mga buhay. Ganun din po sa kapatid namin kay Brother Nars, Panginoong Diyos, na papaalis din bukas. Dalangin po namin naman na ingatan ng aming kapatid sa kanyang pagtatravel, Panginoong Diyos, sa kanyang pagbabiyahe, Panginoong Diyos, sa kanyang paglalayag araw-araw, Panginoong Diyos. Ama, alam po namin na naroon ang maraming mga bagay, Panginoong Diyos, na circumstansya, pero alam po namin, Ama, that your hands will protect him, Panginoong Diyos. Your mighty name, Father God, will cover him, Panginoong Diyos, at ikaw lamang, O Diyos, ang madadakila at mapapurihan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ingatan ng aming kapatid hanggang sa makauwi siya, Panginoong Diyos, sa kanyang sister wife, Panginoong God, at naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang iyong provisions, ang iyong paggabay at pagtulong sa amin. Panginoon, sa lahat ng mga dumalo sa gabing ito, Panginoong God, ikaw, Panginoon, ang aming inaangkin. Ikaw, Panginoong Diyos, ang aming inaasahan. At ikaw, O Diyos, ang tutugon. Nagpapasalamat na kami, Panginoon, sa lahat ng mga katugunan, ng lahat ng aming mga panalangin, na tunay na ikaw lamang, O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Malwalhati ka sa lahat ng prayers, Panginoong God, na itinaas ng iyong mga anak sa gabing ito. Salamat po, Ama, at binabalik namin sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Lord's Day.